Kilalanin natin tatlong mga babae na minahal at nakarelasyon ng yumaong aktor na si Ricky Davao at ang kwento ng kanilang pagmamahalan. The Philippine Showbiz List presents ang tatlong mga babaeng minahal ni Ricky Davao. Jackie Lou Blanco. Dekada 80 na maisulat ang love story ni Ricky at dating asawang si Jackie Lou Blanco. Nagsimula ito sa isang hindi inaasahang koneksyon sa entablado ng Sunday musical variety show na GMA Super Show. Si Snooki Serna sana ang magiging special guest noon at dapat ang kakantahan ni Ricky na noon ay may crush o mano kay Snooki. Ngunit hindi nakarating si Snooki, kaya si Jackie Lou ang hinatak ni Kuya Germs upang pumalit. Doon nagsimula ang biruan at kantsawan, lalo na mula sa tatlong sekretarya ni Kuya Germs. Tinatadhana ang naglapit sa dalawa. Dito na nagsimulang dumalaw si Ricky sa bahay nila Jackie Lou, ngunit hindi niya ito hinaharap na sariwa pa ang sugat na kanyang paghihiwalay kay Martin Rivera. Kaya naman ang ina niyang si Pilita Corrales ang kadalasang humaharap kay Ricky hanggang sa dumating ang panahon na tumigil na ito sa pagdalaw. Dito na nga raw na pagtanto ni Jackie Lou na namimiss na niya si Ricky. Sa mga sumunod na pagkakataon, nagkita silang muli at nagkasama sa ilang proyekto na naging daan upang magkakilala palalo. Sa kabila ng pag-aalinlangan ni Jackie Lou, galing siya sa isang masakit na break-up, hindi siya tinigilan ni Ricky. Mula sa pagiging magkaibigan, unti-unting lumalim ang kanilang samahan na nauwi sa pag-iibigan. Ang naramdamang pagtatangi ni Jackie Lou at Ricky sa isa't isa ay hindi na nila pinatagal pa. Taong 1989, nagpasya silang magpakasal kung saan ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng tatlong anak, sina Kenneth, Ricky May at Arabella. Sa loob ng maraming taon, sabay hinarap nila Ricky at Jackie Lou ang buhay bilang mag-asawa, magulang at minsan ay magkatrabaho sa iisang industriya. Ngunit tulad ng maraming kwento ng pag-ibig, dumarating din ang panahon ng pagsubok. Matapos ang mahigit 2 dekadang pagiging mag-asawa, sila ay naghiwalay noong 2011. Walang iskandalo, walang sigawan, kaya't maraming tao ang hindi agad nakaalam na hiwalay na sila, lalo't naninirahan pa rin sila sa iisang bahay noon. Sa mga panayam, wala silang ipininta ng anumang masamang imahe laban sa isa't isa, bagkus ay nanatili ang respeto. Aminado sina Ricky at Jackie Lou na ang paghihiwalay nila ay isang work in progress na unti-unting tinanggap ng parehong panig at mas pinili nilang alalahanin ang mga gandang alaala at magpasalamat. Noon sinabi noon ni Jackie Lou na walang third party upang aabuso. Sa halip, ang kanilang paghihiwalay ni Ricky ay bunga ng mga simpleng tampo, hindi pagkakaintindihan at mga isyong hindi agad na resolba. Pero ang hiwalayan nila ay hindi naging katapusan ng kanilang kwento. Nanatili sila magkaibigan, magkasangga sa pagpapalaki ng mga anak at literal na magkalapit ang bahay. 2 kanto lang ang pagitan. Ito ay kung sakaling may emergency o anumang pangangailangan, madali lang para sa mga anak nilang magpunta sa bahay ng isa't isa. Samantala, ang pagiging civil ni Ricky at Jackie Lou sa isa't isa ang dahilan kung bakit hindi sila mahirap pagsamahin sa isang proyekto. Noong 2021, gumanap silang mag-asawa sa GMA Drama Anthology na I Can't See You Alternate. Nagkahiwalay man, ramdam kina Ricky at Jackie Lou ang espesyal nilang ugnayan. Sa isang interview noong June 2023 sa Fast Talk with Boy Abunda, ibinahagi ni Jackie Lou ang kanyang naging panghihinayang tungkol sa naging katapusan ng kanilang relasyon. Ayon sa kanya, kung may isang bagay siyang pwedeng baguhin sa nakaraan, ito ay ang hindi nila paghihiwalay ni Ricky, kung posible lamang itong mabago. Hindi raw ito dahil sa kakulangan ng pagmamahal, kundi dahil nakita niya kung gaano naapektuhan ang kanilang mga anak sa naging sitwasyon. Bagamat maunawain at matatag ang mga ito, ramdam pa rin umano ni Jackie Lou na nagdulot ng sakit at pagbabago ang kanilang paghihiwalay sa emosyonal at personal na aspeto ng buhay ng mga bata. Para kay Jackie Lou, kung hindi sila naghiwalay ni Ricky, maaaring naprotektahan pa nila ang kanilang mga anak mula sa ilang masalimuot na epekto ng pagkakawatak ng pamilya. Ramdam ang espesyal na pagpapahalaga sa bawat isa sa mga panayam. Inamin ni Jackie Lou na mahal pa rin niya si Ricky, hindi bilang asawa kundi bilang kaibigan, katuwang sa buhay at ama ng kanyang mga anak. Sa parehong paraan, si Ricky nagsabing mahal pa rin nila ang isa't isa pero hindi na bilang mag-asawa. Mayeth Malca Daroca. Mula na maghiwalay sina Ricky at Jackie Lou sa loob ng maraming taon, wala silang pinakilalang bagong pag-ibig sa publiko kaya marami ang umaasang sila ay magkabalikan pa. Bukas si Jackie Lou sa pagsasabing hindi niya naging priority ang magkaroon ulit ng partner o mag-entertain na manliligaw kahit na may ilang nakatrabaho siya na tila nagpaparamdam sa kanya.
Ngunit kung si Jackie Lou ay piniling isara ang kanyang puso, si Ricky ay nakahanap naman ng bagong pag-ibig sa katauhan ng non-showbiz girlfriend na si Mayeth Malca da Roca, isang freelance movie TV production executive at single mother sa isang anak na lalaki. Nalaman ng publiko ang tungkol sa kanila noong June 2023 nang isama ni Ricky si Malca sa promo ng kinatampukang pelikula. Inamin ni Ricky na siya ay masayang umiibig muli kahit isa na siyang senior citizen. Bagamat mas bata sa kanya ang nobya, hindi ay niya malaki ang agwat ng edad nila. Dito binanggit ni Ricky na naging magkasintahan sila ni Malca noong 2022 at nagkakilala sila sa pamamagitan ng kanilang pagkakapareho ng hilig sa pagkain. Ayon pa sa kanya, pinili nilang panatilihing pribado ang kanilang relasyon upang maiwasan ang intriga. Ibinahagi din ni Ricky na sa kabila ng kanilang pagkakaiba, maganda ang naging ugnayan nila ni Malca. Ayon sa kanya, sa unang pagkikita pa lang ay agad na may koneksyon na at pakiramdam niya ay matagal niya itong kilala. Dagdag pa ni Ricky, si Malca naging silver lining niya sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Sa nahanap na bagong pag-ibig sa piling ni Malca, nang matanong si Ricky kung may balak pa siyang magpakasal sa kanyang edad, ayon sa kanya, hindi naman niya tuluyang isinasara ang posibilidad na muling magpakasal, pero aminado siyang dumaan na siya sa ganoong karanasan kaya hindi niya sigurado kung nais pa man niyang subukan muli. Para kay Ricky, habang tumatanda ang isang tao, dumarating raw talaga ang panahon na hinahanap mo rin ang may makausap, isang taong kasama mo araw-araw, kausap kakwentuhan at kaagapay sa mga simpleng bagay sa buhay. Bagamat hindi lantaran sa publiko ang relasyon ni Ricky at Malca, walang duda ang lalim ng kanilang pagmamahalan. Noon lamang March 2025, may post si Malca tungkol sa kanila ni Ricky kung saan ginamit niya ang hashtag na 1,158 days with you and counting. Kung pagbabasihan ang bilang ng araw ng kanilang pagsasama, nangangahulugang higit 3 taon na silang magkarelasyon. Isa pa sa nagpatatag na kanilang samahan at ang magaang itinakbo nito ay ang suporta na kukuha nila mula sa mga anak ni Ricky at maging si Jackie Lou ay naroon ng respeto sa relasyon nilang dalawa. Jackie Lou and Malca on Ricky's death. Tunay na nag-iwan ng malaking puwang ang pagpanaw ni Ricky kamakailan dahil sa cancer. Dito nasaksihan ang labis na pagdadalamhati ng dalawang babaeng naging espesyal na bahagi ng kanyang puso at buhay, kung saan inariyan ang kanya-kanyang paraan nila Jackie Lou at Malca ng kanilang pagluluksa. Si Jackie Lou ay walang sawa sa pagre-repost sa kanyang Instagram stories ng mga pagbibigay-pugay sa yumaong dating asawa. Nagpahayag din siya ng kanyang kalungkutan sa pag-repost ng isang larawan mula sa kanyang anak na si Ara, kung saan makikita si Ricky kasama ang yumaong si Pilita na may caption na Our Angels. Bilang pag-alala kay Ricky at sa kanyang ina, nag-iwan si Jackie Lou ng mensahe sa kanyang post na nagsasabing, I know you are singing in heaven, you will forever be missed, I love you. Samantalang si Malca ay may madamdamin at tago sa pusong mensaheng iniwan para kay Ricky sa kanyang social media, kung saan inilarawan niya ito bilang ang pinakamatapang at pinakamatatag na taong nakilala niya. Mula sa simula hanggang sa huling sandali nito, ayon kay Malca, ang pinakamahalagang desisyong nagawa niya ay ang piliing manatili sa tabi ni Ricky sa buong laban nito. Ibinahagi niya ang mga alaala ng kanilang samahan, lalo na ang mga sandaling paulit-ulit siyang tinatanong ni Ricky kung pagod na ba siya, at ang kanyang sagot na hindi siya mapapagod dahil magkasama silang lumalaban. Sa pagmamahal niya kay Ricky, natutunan raw ni Mayeth ang tunay na kahulugan ng unconditional love. Nagpasalamat siya kay Ricky sa lahat ng pagmamahal, tapang at tiwala, at inamin na mahirap tanggapin ang buhay nang wala ito. Bagamat may lungkot at kakulangan, ayon kay Mayeth, daladala niya si Ricky sa puso, alaala at bawat tahimik na sandali ng kanyang buhay. Anya, I love you forever, my man, my baba. Naroon ang labis na pangungulila kay Ricky, ipinost din ni Malca ang handwriting ni Ricky na nakatato sa kanyang braso. Makikita dito ang salitang baba na term of endearment niya kay Ricky. Sa isang braso naman ay nakatato ang initials sa kanilang mga pangalan na R&M. Jackie Lou introduced other women in Ricky's life. Kilala sa pagiging pribado noon pa man, lingid sa kaalaman ng publiko bukod kina Malca at Jackie Lou, may isa pang babaeng pinag-alayan si Ricky na kanyang pagmamahal. Ito ay sa katauhan ng nagangalang Cheryl Singson, ang ina ng bunso at dalagang anak ni Ricky na si Teddy. Sa katunayan, isa sa madamdaming tagpo sa huling gabi ng lamay para kay Ricky ang pagpapakilala ni Jackie Lou sa mga babaeng minahal ng dating asawa. Si Jackie Lou ang finale sa mga nagbigay ng eulogy at hindi niya pinalampas ang pagkakataong pasalamatan si Malca. Sa puntong ito, lumapit si Malca sa harap at niyakap si Jackie Lou at ginantihan din ito ng mahigpit na yakap. Inalupan nila ang isa't isa,
Emotional man sa kanyang eulogy, nagkaroon din ng light moments, lalo nang ibahagi niyang tatlo silang babaeng malapit sa puso ni Ricky na nakasama nito hanggang sa huling mga sandali ng buhay nito. Ikinuwento ni Jackie Lu na habang nasa ospital si Ricky, silang tatlo ay palaging naruroon. Nagbiro pa siya at pinatayo sina Malka at Cheryl bilang 3 beautiful women in Ricky's life na ikinatawa ng mga bisita. Ikinuwento rin ni Jackie Lu na isang pagkakataon ay tinawag siya ng doktor ni Ricky upang kausapin. Nagtaka siya dahil sa ICU na si Ricky at inisip niya baka may panibagong problema. Ngunit ang tanong pala ng doktor ay kung paano siya dapat tawagin o i-address. Nalito raw ang doktor kung sino sa tatlong babae ang opisyal na asawa, sino ang partner at sino ang ina ng bunso ni Ricky. Sa huli, ibinahagi ni Jackie Lu na kaya nilang gawing biro ang kanilang sitwasyon. Tinawag pa nilang tatlo ang kanilang grupo na si Aida, si Lorna at si Fe. Patunay na may mabuting samahan sila kahit may komplikadong nakaraan. Kapag silang dalawa lang ni Malka, tinatawag naman nila ang kanilang sarili na ang dalawang Mrs. Real na hango sa isang teleserye tungkol sa dalawang babaeng asawa ng isang lalaki. Naging maayos daw ang blended family nila dahil na rin kay Ricky na pumanaw na maayos ang relasyon sa lahat ng mga anak kay Jackie Lu. Kabilang dito ang bunsong anak ni Ricky kay Cheryl. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!